Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig po dito sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Jerome Toledo. Pansamantala po muna nga humahalili sa regular na host ng ating programa na si Ginoong Ray Sampang. At syempre ito pong programang Global na Tayo ay napapanood po live sa ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po, napapakinggan nyo rin kami sa aming live audio streaming sa Evox PBS Receiver app. So i-download nyo lang po ang Evox PBS Receiver app upang makapakinig po ng ating broadcast dito po sa Radyo Pilipinas World Service at maging sa ating mga kapatid na mga himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz at syempre sa Radyo Pilipinas 2 sa 918 kHz, sa Radyo Magazine sa 1278 naman po. At syempre ang mga FM stations natin ng Republika ni Juan 87.5 FM at 104.3 FM The Capital. At syempre live na live po tayong napapakinggan sa worldwide sa ating po kung nasaan man kayo sa panig sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre po, ang programang ito ay tumatalakay sa mga isyung lokal na may global na konteksto. At makasama niyo po ako sa loob ng 30 minuto, magkakasama po tayo hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, inaantabayanan po natin sa programang ito ang magiging talumpati po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginaganap ngayon na commencement exercises po ng mga graduates ng Philippine Marine Merchant Academy. O tama po ba? Philippine Merchant Marine Academy. Yan. O yung mas kilala sa tawag na PMMA. Yan po ay ang Kadaligtan Class of 2025. Ginaganap po ngayon ang commencement exercises ng naturang class na yan. Diyan po sa PMMA sa may San Narciso, Zambales. At ito pong Kadaligtan Class na nagsistand po o nangangahulugan ng kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan, ay binubuo po yan ng 252 kadete. At kabilang po dyan sa mga kadeteng yan, ang 144 na graduating po ng Bachelor of Science in Marine Transportation. At ang 108 na mga kadete ay magtatapos po sa course na Bachelor of Science in Marine Engineering. At syempre po, ang top class nga ng naturang Kadaligtan Class of 2025, yan nga po ay si Midshipman First Class Mark John Castañeto na mula pa sa Llanera, Nueva Ecija. Siya po ay isang anak ng retiradong elementary school teacher at ng retirado na ring bus conductor. At syempre ito pong Philippine Merchant Marine Academy ay ang syempre state-owned po ito, State University rather, na nagpo-promote o na nagpa-pioneer sa maritime higher education na nakapagpo-produce na nga po ng mga dekalibreng mga Filipino merchants, hindi lamang po dito sa bansang ito, Pilipinas, maging din sa abroad o sa ibang bansa. At syempre ang mga graduates po ng naturang paaralan o ang akademya na yan ay magjo-join o sasali po o magiging bahagi po ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy, at syempre magiging bahagi rin po sila ng Merchant Marine Fleet bilang isang mga lisensyadong marine engineers and deck officers na
Siyempre, makakatulong po sila itong mga graduates po natin na maging bahagi po ng ating maritime industry. Na siyempre, sila po yung mga magpapalawak po ng kaalaman pagdating sa maritime industry, at siyempre, ibahagi po iyan sa ating mga kababayan na siyempre nangangarap din na maging marino balang araw. At siyempre po, sa kasalukuyan ay nanunumpa yung ating mga graduates po ng naturang course na yan. At binabanggit nga natin kanina na ang mga magtatapos ay ito ngang mga graduates ng Bachelor of Science in Marine Transportation at syempre ng Marine Engineering. O di ba? Parang talaga namang sila ay nakatutok sa maritime industry, at syempre ay magiging talaga namang bahagi po sila ng ating ekonomiya dito pagdating nga po dito sa industriyang ito. At syempre present po dyan ang Marina, syempre ang Maritime Industry Authority, na syempre ay talaga namang nakatutok sa kapakanan po ng industriya ng pagmamarino at syempre ng ating mga mag-aaral at ng industriyang iyan. At bago po natin dakuin yung talumpati po ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa PMMA sa Zambales, ay ito, pag-usapan po muna natin itong may init na issue patungkol po sa e-gambling nga po na tinatawag. At nag-anunsyo po kasi ang BSP na kanilang isususpinde ang in-app gambling access sa mobile payments app and sa mga websites katulad po ng GCash, ng Maya, at syempre iba pa mga payment channels and platforms at mga websites. At sa inisyu nga po na direktiba ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inatasan nila ang lahat ng BSP supervised institutions o BSI na alisin na yung mga links na nagpo-provide ng in-app gambling access para mula doon sa kanilang mga payment apps and websites sa loob po ng 48 oras o 2 araw. Kailangan na po nilang alisin itong mga links na ito para hindi na po ma-access ng ating mga kababayan ang mga e-gambling platforms na ito, na syempre nakakaapekto nga po hindi lang po sa pinansyal na aspeto po ng isang tao, kundi sa social cost na rin. Nagkakaroon na rin ng problema diyan na nagiging usaping panlipunan na po itong e-gambling na ito. Kaya nakarating po sa ganitong konklusyon o desisyon itong Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, kasama sa memo na ito ang mga e-wallets, banks, at kasama na ang payment apps and websites at iba pang mga BSIs. At itong mga suspended in-app gambling access na ito ay kasama po dyan ay ang mga produkto, serbisyo o mga feature na nag-redirect sa isang user patungo doon sa gaming or gambling sites. At inilabas nga po ng BSP itong direktiba sa gitna ng tumitinding kaso nga at paglaganap nga ng online gambling transactions, at nagiging dulot nito sa financial health ng consumers at ng mga pamilya nito. At kinokonsidera din naman ng BSP nga yung nabanggit natin kanina, yung social cost ng e-gambling na ito. Itong matatawag nating e-gambling addiction na nararanasan ng ating lipunan. At ang suspension na ito ay mananatili hanggat binubuo pa ng BSP ang pulisiya patungkol nga dito sa online gambling payment services. Siyempre napanood natin sa mga balita itong mga senador nung marinig nila yung kautusan ng BSP na isuspinde na o isuspinde ang mga links na nagre-redirect sa mga e-gambling platforms, ay
nakulangan ang ating mga senador sa naging aksyon ng BSP. Bakit nga daw 48 hours pa daw? Kailangan daw isuspindi na agad-agad para hindi naman na makapaminsala itong mga e-gambling platforms na ito sa ating mga kababayan. At syempre ay sinabi nga ng DICT sa pagdinig doon sa Senado nga na kaya naman daw nilang gawin iyon. Pero dahil nga naglabas na ng kautusan ang BSP patungkol dyan ay kumilos na rin naman ang ating mga e-gambling platform. Samantala po, mukhang magsasalita na po ang ating Pangulo patungkol nga po dyan sa pagtatapos ng ating kadaligtan class of 2025 ng Philippine Merchant Academy dyan sa San Narciso, Zambales. Pakinggan po natin ang talumpati ng Pangulo. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Philippine Merchant Maritime Academy Superintendent Commodore Joel Abutal, the Zambales 2nd District Representative Doris Maniquis, Zambales Provincial Governor June Ebdane, the officers, employees, cadets, and graduates of the PMMA Kadaligtan Class of 2025, also the parents and loved ones of the PMMA graduating class, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, a good day to you all. 2 centuries ago, in 1820, the PMMA began its seafaring journey as the Escuela Nautica de Manila in Intramuros. 200 taon ng paghahanda at pagbibigay direksyon sa mga kabataang Pilipino na tatawid sa dagat upang maglingkod at magdala ng dangal sa ating bayan. Sa loob ng mahigit 2 siglo, ilang libo na ang mga marinong hinubog ng PMMA sa iba't ibang parte ng mundo. Sa bawat pagtatapos, mayroong bagong angkan ng may pagpapatuloy ng pamana ng institusyong ito. Ngayon, kayo ang bagong henerasyon. Kawal ng dalampasigan, liwanag ng karagatan. Your class name says it all. Your journey far into the sea to carry the light for others to follow, even in the most turbulent waters. Today, there are 252 of you. Some of you will serve with the Navy, some with the Coast Guard, and some with the Merchant Marine. Each path is different, but you carry the same compass guiding you towards excellence and service. The seas are rife with danger. It will test you. It will push you to your limits. But above all, it will shape you into the mariner that you are meant to be. I believe your safe arrival at your destination is a triumph for yourself and for the people that you serve. Kaya naman, tinitiyak ng pamahalaan na mas matibay at mas mataas ang antas ng pagsasanay ng ating bansa. Magkakaroon na tayo ng National Merchant Marine Aptitude Test na susukat kung handa na ang ating mga kabataan na kumuha ng mga maritime courses sa kolehiyo. Bukod dito, binubuod na rin natin ang ladderized maritime education and training program para tuloy-tuloy naman ang pag-angat mula sa non-degree hanggang sa degree program. Gumagawa rin ang Marina ng iba't ibang paraan upang maparami ang oportunidad para sa on-board training. To our cadets, do not forget to carry your mission and carry on the tradition of excellence of the PMMA. Let this day inspire you to live up to your class's name, bringing your own light even to the darkest of seas. Para naman sa inyong mga magulang at pamilya, kayo po ang tunay na bayani sa likod ng bawat kadete. Marahil ngayong araw, naiisip ninyo ang lahat ng payo at sakripisyo na ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mahal sa buhay na kadete, upang matulungan ang ating mga kadete na makarating dito. At sa pagkakataong ito,
Sila na ang hahawak sa manibela ng kanilang buhay. Ngunit naniniwala ako na kahit gaano kalayo ang mararating nila, palagi nilang dala ang aral at pagmamahal sa inyo. Mga kadete, malawak ang abot tanaw ninyo. Dadalhin kayo ng inyong mga barko sa iba't ibang dako ng mundo. Tandaan ninyo na sa bawat paglalakbay, bitbit ninyo ang dangal at pagmamahal sa bayan. Dalhin ninyo ang pangalan ng PMMA, ng Kadaligtan at ng Pilipinas sa bawat pantalan at bawat karagatang inyong tatawirin. Maraming salamat. Congratulations at mabuhay ang Kadaligtan Class of 2025. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Yung pong napakinggan niyo po ang talumpati po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa commencement exercises po para sa Kadaligtan Class of 2025 dyan po sa Philippine Merchant Marine Academy dyan po sa San Narciso, Zambales, kung saan nga ay binati nga po ng Pangulo ang mga graduates po ng naturang class na yan na binubuo nga po ng 252 kadete na binubuo po ng dalawang courses po na nagtapos ngayong taon. Ito yung BS in Bachelor of Science in Marine Transportation at Bachelor of Science in Marine Engineering. Yan nga po yung mga nagtapos ngayong taon sa ilalim po ng Kadaligtan Class of 2025. At syempre, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati dyan sa Zambales ang kahalagahan nga po ng pagkakaroon ng isang magandang sistema po ng patungkol sa marine transportation at syempre sa maritime industry. Kaakibat po ang Maritime Industry Authority o Marina. At syempre itong mga marinong ito ay makakatulong nga po na paunlarin ang sektor ng maritime industry. At syempre magiging bahagi po ang mga graduates na ito ng Philippine Navy, ng Coast Guard at syempre ng mga iba pang merchant marine fleet bilang isang lisensyadong marine engineer at deck officer. Sa huli, nagpasalamat po ang ating Pangulong Marcos Jr. sa mga magulang na mga nagtapos na syempre nagpagal at talaga namang hindi sinukuan ang kanilang mga anak na ituloy ang kanilang mga pangarap na maging isang marine engineer at maging marine or maritime professional. At yan po yung naging kabuuang talumpati po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po dyan sa San Narciso, Zambales, particular po dyan sa Philippine Marine Merchant Academy sa San Narciso, Zambales. Magbabalik lang po kami sa ilang saglit lang po. Magbabalik po ang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng rehiyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling
rin lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Ayan po, nagbabalik po tayo dito sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, sa ngalan po ng ating regular host na si Mr. Ray Sampang. Ito, bago tayo magtapos, ito ay magpapaalala lang muna tayo sa ating publiko. Kasi naglabas po nagbabala ang Philippine National Police sa pamagitan po ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Nagbabala po ito ng sa publiko laban sa pagkakaroon o paggamit po o nagbabala si General Torre III laban sa illegal na tuklaw cigarette na patuloy nga pong tinatangkilik nga ng publiko dahil nga po sa mga napaulat na mga namamatay na kaugnay po ditong tuklaw na ito. At sinabi nga po ni General Torre na ang tuklaw cigarette na ito ay kabilang sa mga illegal substances na kanilang tinatarget sa kanilang mga anti-drug campaign. At sabi pa ni General Torre na ang PNP Drug Enforcement Group o PDEG ay nakikipagtulungan na sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa Dangerous Drugs Board para malaman ang tungkol nga dito sa lumalaganap na tuklaw cigarettes. At ang PIDEA at ang DDB ay sinabi nga ang tuklaw na ito ay nagko-contain ng nicotine at synthetic cannabinoid na nagdudulot nga ng tinatawag na psychotic episodes and hallucinations at na kinukumpara nga ito sa epekto ng kung nakahit nga ng marijuana. Pero itong tuklaw na ito ayon nga doon sa sinabi nga ng DDB at ng PIDEA, more potent nga daw ito at delikado kumpara doon sa marijuana. Pero syempre delikado pa rin ang paggamit ng marijuana at ipinagbabawal pa rin po sa batas ang paggamit ng naturang substance. At sa mga lumabas nga ng mga viral video sa social media may mga individual nga na gumagamit nitong tuklaw, particular po dyan sa BARMM sa Mindanao at syempre sa Palawan at sa Taguig City kung saan nga na-report nga itong mga ilang mga kabataan na gumagamit nga nito at syempre nagpapakita nga nung ginamit nila itong tuklaw na ito ay nagpakita nga sila ng seizure-like symptoms na sinundan nga ng may iksi pero na at para bang sila ba'y nangingisay nung gumamit sila ng naturang ng illegal na sigarilyo na yon na tuklaw. Doon nga sa Puerto Princesa City nga doon sa Palawan, limang individual na pawang mga estudyante na nasa edad 19 hanggang 25 ang naaresto ng mga otoridad sa isang buy-bust operation dahil nga doon sa pagkakasangkot sa pagpapakalat ng naturang tuklaw cigarette. At pagkatapos nga ng confirmatory test at napatunayan nga na merong
presensya ng synthetic cannabinoid doon sa mga na nasabat na tuklaw cigarettes. So, napaka-delikado po niyan mga kababayan, itong tuklaw cigarettes na ito. Siyempre, dahil nakita nga natin, napanood nga natin ito sa social media, particular dyan sa TikTok at sa Facebook, itong epekto ng tuklaw, at nakita natin itong mga kababayan natin na matapos nilang hit-hit nito ay talaga namang nakaramdam sila ng pangingisay ng katawan, at syempre nagdulot siya ng banta naging bantayan sa kalusugan ng mga gumamit niyan ng naturang sigarilyo. At syempre ang PIDEA Laboratory Service ay hinihingi na yung tulong ng international and domestic forensic laboratories para syempre mapatunayan nga ang naturang pag-aaral na yan, at malaman nila kung makakuha sila ng definitive result patungkol po dito sa paggamit ng tuklaw cigarettes. At itong tuklaw nga ito, sa kaalaman nga ng ating publiko, ito nga isang uri ng tabako na tumutubo sa mga bulubunduking bahagi ng northern Vietnam. Para in-import pa ata to sa Vietnam itong tuklaw na ito. At syempre ito'y ayon nga doon sa ating nakalap na impormasyon, itong tuklaw ay pwede itong isiga o nguyain bilang parte ng ritual doon sa Vietnam. Pero ang naturang halaman na yan o ang tabako na yan ay ginagamit nga, isang traditional way nga daw ay ang pagsisiga nitong tabako gamit ang isang pipe na tinatawag na bamboo bong. Yan nga yung parang malaking yun, 'di ba? Yung bong, yung malaking tubo, tama ba Hero? Yung malaki na sigarilyo na inihit-hit ng ating nung mga gumagamit noon. At syempre itong tuklaw nga, ang nicotine content noon ay mas matindi pa ang epekto mas matindi pa yung nicotine content niyan kumpara doon sa regular na sigarilyo. Ito nga tuklaw ay may 9% na nicotine content na mas mataas pa doon sa ordinary cigarettes na siya namang ikinonsidera nga na isa sa pinakadelikadong uri ng sigarilyo. At syempre nga ito nga ay nagkokos na ng alarm sa ating mga otoridad at sa ating mga kababayan. At syempre may mga kabataan po na nabibiktima po dyan. Kaya kailangan po ng maiging pagbabantay po ng ating kapulisan, at syempre para masawatan na ang ganitong pagpapakalat ng mga illegal na substances sa ating bansa. At dahil po dyan, magtatapos na po tayo dito sa ating programang Global na Tayo sa pamagitan po ng ating mga kasama po dito sa ating technical side, kay Milo Junela, kay Hero Lucero sa ating Warcast, at syempre po sa ating live streaming si Mr. Leo Magpayo. Ako naman po ang inyong lingkod, Jerome Toledo, sa pangalan po ng ating regular host na si Mr. Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon po ng Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!